Sa Ebanghelyo po natin ngayon, ang ating Panginoong Hesukristo, ang mahal na pong Jesus na Nazareno, ay pumili at humirang ng 72. No? Wala po tayong background sa mga taong ito. Itong 72, siguro kasi masyadong marami ang 72. Pero kung ating papansinin ang 12 na mga apostoles ng ating Panginoong Hesukristo, may mga background tayo sa mga apostoles na yon. At ang common background po sa kanila, mga ordinaryong tao po sila. Mga simpleng tao lamang ang hinirang at pinili ng ating Panginoong Hesukristo. Sa 12 nating special naman sa kanila, sila ay mangingisda. Sila ay mga ordinaryong mamamayan ng Israel. Hindi naman sila mga highly profile sa lipunan ng Israel. Siguro, si San Mateo, kasi he was a tax collector, mukhang nakakaangat sa buhay. Diba? Pero sa 12 ito, mga ordinaryong tao ito. Common ito, mga taong ito. Hindi ito sikat sa bayang Israel, sa Galilea, na kung saan naninirahan ng ating Panginoong Hesukristo. Mga makasalanan din ito. No? Kagaya din natin, namansahan, nabahiran din sila ng kasalanan. Siguro ito yung mga background din ng 72 na pinili at hinirang ng ating Panginoong Hesukristo sa ating Ebanghelyo ngayon. Malamang mga hindi din ito sikat na mga tao. Malamang mga ordinaryong tao din ito. Malamang wala din itong may pagmamayabang sa buhay. At malamang kagaya natin, namansahan din sila ng kasalanan, makasalanan din sila. Pero the question is, whatever background na meron ang mga apostoles at ang mga alagad ng ating Panginoong Hesukristo, ang ating mahal na pong Jesus na Nazareno, the question is, the point dito, pinili at hinirang pa rin sila despite and in spite sa kanilang mga nagawa at sa background ng kanilang pamumuhay. Diba? Tayo din. Wala naman tayong may pagmamayabang sa harap ng Diyos. Tayo din. Ordinaryong mamamayan naman lang tayo dito sa bansang ito. Tayo din, nabahiran, namansahan din tayo ng kasalanan. Pero hindi ba natin natanong sa ating sarili, bakit pinili at hinirang pa rin ako ng ating Panginoong Hesukristo? Bakit pinili at binigyan pa rin ako ng misyon ng ating Panginoong Hesukristo? Makasalanan naman ako eh. Ilang beses kong hindi ako nagsisimba, ilang beses akong nagtatampo ako sa Diyos. Ilang beses akong napanghinaan ako sa aking pananampalataya at pananalig. Pero the question is still remain, bakit pa rin, binigyan pa rin ako ng misyon ng Diyos? Bakit pa rin ako binigyan at pinili at hinirang pa rin ako ng ating Panginoong Hesukristo? Mga kapatid, sa tanong iyan, malamang masasagot natin yan sa ating Ebanghelyo ngayon. Sa mga bakit na tanong sa buhay natin, bukod kasi na mahal ka ng Diyos, bukod kasi na ikaw ay kinahabagan ng Diyos, bukod kasi na ikaw ay kinaawaan ng Diyos, pinagkakatiwalaan ka ng Diyos. Ulitin ko, may tiwala ang Diyos sa iyo. Amen? Diba? We keep on praying sa divine mercy. Lord, I trust in you. Lord, we trust in you. Lord, let the whole world trust in you. Pero binulungan ka rin ng Diyos. Oo nga, alam ko, may pananalig at may pananampalataya at may tiwala ka sa akin. Alam ko yan. Pero gusto ko ding malaman mo, kung may tiwala ka sa akin, may tiwala din ako sa iyo. Ulitin ko po, bakit ka pinili? Bakit ka hinirang? Makasalanan ka naman? Namansahan naman tayo ng kasalanan?
hindi naman tayo minsan worthy sa harapan ng Diyos? Ang sagot po niyan, bukod sa mahal ka ng Diyos, bukod sa kinahabagan ka ng Diyos, pinagkakatiwalaan ka ng Diyos. Yung pamilyang meron ka ngayon, pinagkatiwala yan sa iyo ng Diyos. May misyon ka sa pamilya na yan na dapat mo yung alagaan, na dapat mo yung ingatan. Yan yung misyon mo. Yung trabaho na meron ka ngayon, pinagkatiwala yan sa iyo ng Diyos. Kaya wag mo yung sayangin. Yung karunungan, yung katalinuhan na meron ka ngayon, yan ay pinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Kaya wag mo yung sayangin, wag mo yung gamitin sa masama, bagkus gamitin mo yung karunungan at katalinuhan na yan sa mabuti, sa pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos, ng misyon na pinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Ulitin ko po mga kapatid, may tiwala ang Diyos sa iyo. The more that you keep on praying, Lord, I trust in you. Lord, we trust in you. Lord, let the whole world trust in you. Pero binulungan ka din ng Diyos, alam ko yan, pero may tiwala ako sa iyo. Kaya nga, pinili kita, hinirang kita sa isang misyon. Mga kapatid, siguro, nagtatanong ka, ano po pa, Father, ang misyon na pinagkatiwala sa akin ng Diyos? Kung ano ang estado ng buhay mo ngayon, kung ikaw ay, ang estado ng buhay mo ay pagkapari, pagkamadre, mas lalong malaki ang responsibilidad at misyon na itinalaga sa iyo ng Diyos, sa amin, na ipinagkatiwala sa amin ng Diyos. Kung ang estado ng buhay mo ngayon ay may asawa ka, may pamilya ka, yan ang misyon mo. Ang pangunahing misyon na ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos ay akayin mo ang iyong pamilya na mas lalong mapalapit sa grasya at biyaya ng Diyos sa ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Kung ikaw lang ngayon sa pamilya mo, si nanay lang ang nagsisimba, baka nanay, baka sa mga ina na nagsisimba natin dito, ang misyon mo ay akayin na naman si tatay, akayin na naman ang ama, ang haligi ng tahanan, lalong-lalo na ang anak mo na magsimba. Baka sa pagbabalik mo dito, naantig ka, binulungan ka ng Diyos, ang misyon mo ay mapalapit ang pamilya mo sa akin, sa aking biyaya, sa aking grasya. Alam ko naman, na-appreciate naman ng Panginoon na ikaw ay nagsisimba, pero mas na-appreciate ng Panginoon kung ang misyon mo ay ginampanan mo, lalong-lalo na maakay mo ang pamilya mo dito sa simbahan na mapalapit sa ating mahal na Jesus na Poong Nazareno. Kung ikaw naman ngayon ay nagtatrabaho, ang misyon mo ay yung maakay mo yung katrabaho mo. Again, na mapalapit sa biyaya ng Diyos. Maparamdam mo sa kanila ang paramdam ng Diyos sa kanila na sa buong buhay nila siguro ay hindi nila nararamdaman ang Diyos. Maparamdam mo doon sa pamilya mo, sa katrabaho mo, na mahal sila ng Diyos, na may paramdam ang Diyos sa kanila. Yan ang misyon mo. Maakay ang mga taong hindi nararamdaman ang paramdam at pagmamahal ng Diyos. God give you a mission. Sana pangatawanan natin ito sapagkat pinili ka at hinirang. At bakit ka pinili at hinirang? Sapagkat pinagkakatiwalaan ka. Pumalpak ka man sa buhay, maaring pumalpak ka sa misyon na hindi mo naakay ang kapwa mo, ang pamilya mo sa simbahan, pero nagbabago ba ang tingin ng Diyos sa iyo? Hindi. Kasi kung pinagkatiwalaan ka niya, pagkakatiwalaan ka ng Diyos for the rest of your life. Yun lamang dapat gampanan natin. Huwag po nating kalimutan, pinili ka at hinirang. Bakit ka pinili at hinirang sa isang misyon? Kasi
pinagkakatiwalaan ka ng Diyos. May tiwala ang Diyos sa iyo.